dako naman tayo kay Attorney Melda Roque at meron na rin po tayong isang kababayan. Actually, siya po ay Barangay Executive Officer po dito sa barangay, ano? At meron siyang katanungang legal para kay Attorney Melda Roque. Good morning, Attorney, at good morning, Tatay. Good morning, Madam. Ang client natin ngayon, no, si Sir Mario Yoldi. Opo. Ano po ang inyong katanungan, Tatay Mario? Ang itatanong ko lang po na kung ano po ang magandang proseso po doon sa mga kabataan na gabi-gabi kami po nagro-ronda dito sa aming vicinity ng Barangay Paso de Blas at nakakahuli po kami ng mga menor de edad at sila po ay aming itinaturn over sa DSWD po para iano namin kung magandang proseso. Lumipas lang po ang 5 araw, 4 na gabi, nandiyan na po na naman sila sa lansangan sa 10 oras po ng gabi. Yung po na gusto namin malaman para naman yung mga kabataan po dito sa amin ay hindi po sila magiging mahintulad dun sa mga taong gumagawa ng hindi tama sa barangay. Oo nga, Attorney, parang problema yan dahil yung mga nasa lansangan, mahuhuli po ninyo, ite-turn over nyo sa kanila, the next day makikita nyo na naman sa lansangan. Yes, ma'am. So parang nagiging cycle lang siya. Attorney, ano pong magandang advice nyo para kay Tatay Mario? Opo, kasi hindi lang naman po dito sa lugar na to, ganyan ang problema, Madam. Pati na rin sa ibang lugar, nung nakapunta ako sa iba't ibang lugar, kahit sa Bisaya o sa Mindanao, ganyan din yung nagiging problema po nila na yung nahuhuli nilang bata, andyan na naman, ano? Kasi ganito, no? Meron po kasing batas ngayon, yung Juvenile Justice Law, na hindi pwedeng ikulong yung minor de edad. So, ang turnover po nila, halimbawa, nahuli nyo mga tanod ng barangay, ang turnover po, hindi sa pulis o kung kanino pa man, kundi sa DSWD po. Kaya lang po, ang nagiging problema po sa DSWD, wala silang house para doon ilagay yung mga bata. So, ang ginagawa rin po nila, in-turn over nila sa magulang. Kaya po siguro after 4 days, nakikita nyo na naman dahil po, katulad po nung ibang nakakausap ko, mga pulis, ang ginagawa daw ng DSWD, pinapasama sa kanila sa bahay nila. Eh, hindi po pwede dahil baka sila naman yung makasuhan. So, ang ginagawa na lang po ng mga DSWD, binabalik sa mga magulang. Ngayon, kung halimbawa may kaso talaga, may complainant, pinafile po yung kaso, pero hindi pa rin po pwedeng ikulong. Ganun po. Opo, ang mga minor po hindi kinukulong. Kaya nga po yun ang naging problema namin dito sa kabataan sa pangatlong terms na ng aming mahal na kapitan na si Nanding Fernando Esteban. Ayan lang po ang sa amin lagi pinasabi, at aming sekretaryo na lang kabataan sa lansangan ay dapat mapuksa sila sa baka sila makatulad sa mga ibang gagawa sila masasamang bisyo sa kalsada po. Opo, siguro po ang may sasuggest ko na lang po sa inyo kung meron po kayong oras, no, baka pwede kayong magpunta sa mga eskwelahan, magbigay kayo ng oras sa mga bata, bigyan nyo sila ng parang education tungkol po dyan sa kung ano yung bawal dito sa barangay, katulad ng halimbawa mga alas 10, dapat nasa bahay na sila para hindi sila mabagansya, yung mga ganun po. Kung meron po kayong oras, baka pwede nyong gawin yon para sa eskwelahan pa lang, alam na po ng mga bata. So magkaroon sila ng curfew, Attorney? Hindi naman po magkaroon ng curfew, kundi kung ano po yung batas dito sa lugar nyo, malaman ng mga bata, ng mga kabataan. So, meron po kami kasi curfew rito from 10 p.m. to 4 a.m. So ang problema lang namin po rito talaga mga kabataan, pero yung mga crime katulad na may edad, hindi po nakakagawa ng dahil sa yung ating mga kapulisan dito, oras-oras, minuto umiikot sa dami ng pulis na nagbabantay sa kanto-kanto ng ating basiniting Paso de Blas, Barangay Paso de Blas po. Opo, yung mga matatanda po, syempre kung may nagawa silang krimen, pwede nyo po silang sampahan ng kaso. Pero yun nga po, yung mga kabataan, hindi po pwedeng ikulong. Ganun. ayun po. Okay na po. Sa inyo, Okay. para naman alam namin po kung anong klaseng hakbang ang gagawin namin para hindi naman kami mapunta sa kapahamakan. Tama. Opo, At pati yung tama. mga bata ay matulungan sa tamang paraan, di ba? Ayan, salamat po ng marami once again kay Barangay Executive Officer, si Tatay Mario Yoldi, sa kanyang naging katanungan. And of course, si Ate Lisel Cardino naman ay nagtanong patungkol sa kanyang problema naman sa kamay at sa paa. Dok, anong advice mo sa kanya?
niya, bibigyan mo na lang siya ng medicine na kailangan niyang bilhin. May mga bagay ba siyang kailangang iwasan, pwedeng gawin o hindi pwedeng gawin dahil Iwasan dun sa niya yung sinelas niya. iwasan yung sinelas niya. Eh, sa Saka kamay may nakahawakan siya na hindi pa natin alam kung ano. Pero iwasan din niya yung whatever na magkakos ng irritation sa kamay. Ayan. Ayan po mga kasambahay, Dr. JM ko once again, si Attorney Melda Roque. At makakasama pa rin po natin sila hanggang alas 8 ng umaga para po magbigay ng mga advices sa mga nakapila nating pasyente and of course mga kliyente dito po sa Barangay Paso, dito po sa Paso de Blas sa Valenzuela City. Mamaya, tabayanan nyo lamang po. Mamaya makakausap muli natin si Dr. JM ko patungkol po sa isang kalagayan naman ng isa pa rin pasyente natin dito sa clinic ni Kuya na ay dito sa Barangay Paso de Blas, Valenzuela City na may problema naman sa kanyang psoriasis at matagal na siyang nagsisteroids. Ayan, overuse of steroids. Yan po ang alamin natin sa ating segment na Usapang Pangkalusugan. But in the meantime, yan po muna ang ating ikonsulta mo dito sa Barangay Paso de Blas, Valenzuela City. Back to the studio. Back to you guys. Maraming salamat. Nagbabalik na si Miss Lynn Perez kasama si Attorney Mel Roque at si Attorney JM Ko dyan po sa ikonsulta mo sa Barangay Paso de Blas, Valenzuela City. Ano ba sinabi ko? Attorney sinabi. Ay, Doc JM ko pala, sorry. At saka Attorney Mel Roque. Yan. Sa mas pinaigting na ikonsulta mo sa barangay dahil yung mga ganyan talaga medyo mahaba-habang usapan yung ganyan. So mas maganda na mas Pupuntahan natin napupuntahan sila. natin sila. Personal. Oh, service at your doorstep.